Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, lahat tayo DJ ay may mga karanasang kakaiba. Lahat ng yon tayo lang din at higit nakakaalam, nakakaunawa sa ating sarili. May mga kwento ding malungkot, may mga kwentong kakaiba, higit sa lahat, may mga kwentong kababalaghan o nakakatakot. Sisimulan ko ang aking sariling kwento. Ang karanasan ng mga panahong masasabing di pa masyadong moderno ang mga teknolohiya. That time kasi, mga 17 years old pa lang ako. Wala pang gadget noon. Ang nanay ko kasi, mautos ito eh. Mahilig kami o ako ang utusan. Noon kapag wala kaming bigas, ako ang nauutusang pumunta sa bahay ng lola ko. Medyo may kalayuan sa aming bahay. Yung bahay nila. Side ito ng mother ko. Uutusan ako, 4 p.m. lalakarin ko. Makakauwi ako malapit-lapit ng 7 p.m. ng gabi. Noon kasi DJ, ang mga bahay sa baryo namin ay magkakalayo. Hindi pa masyadong malapit-lapit ang mga bahay noon. Para bang kukonti pala ang tao sa baryo namin. At mula bata pa po ako until high school, di nawawala ang kwentong aswang sa lugar namin. Lagi na lang naming pinagtatawanan kasi nga di naman kami naniniwala. Kasi sabi nga namin, to see is to believe. E papano, hindi pa kami nakakakita. One time napag-utusan akong maghatid ng ulam sa lola at lolo ko para may hapunan sila. May bike kami noon, kaya kampante akong mag-isa. At 5 p.m. na yun at sabi ko, kayang-kaya ko yun kasi may bike naman. Sa main road ako dadaan yan kasi sa amin uso din ang shortcut road. Mas mabilis pag ganun. Dadaan ka sa mga pilapil ng palayan, mga taniman ng mais, para madaling makaabot sa destinasyon. Kasi pag main road, malayo na masyado. At yun na DJ, nagbike na ako. Tamang bilis lang. Kasi kakababa pa lang ng araw, maliwanag pa. Ang bahay ng lola ko, parang sa katapusang parte ng baryo, nasa sulok talaga. Doon sila banda sa area kung saan boundary na din ng ibang baryo. Nang makarating ako DJ, nag-usap-usap saglit sa mga matatanda at after nagpaalam na rin ako na uuwi kasi gagabihin ako. Bilin pa ng lolo ko, magtabi-tabi daw ako sa daan. At kung sa main road ako dadaan, dapat bilisan ko daw. Kasi makakadaan ako sa may simbahan namin. Simbahan ng purok lang namin yon, maliit na kapilya. Sabi ng lolo ko, may santil mo daw na nagpapakita doon kapag 6 p.m. na. Minsan may mga kakaibang tunog sa simbahan. Tumawa lang naman ako kasi sabi ko okay nga dadaan ng simbahan eh. Kasi makakapagdasal ka pa. Sabi ng lola ko, hindi daw kasi dami daw nagpapakita sa simbahan. Ewan ko DJ. Lumarga na ako at kampante masyado. Sabi ko bibilisan ko lang ang padyak ng bike. Pag matulin na takbo, okay na yon. Hindi ko na maririnig or mafe-feel kung ano man ang nasa paligid or makakasalubong ko. Kung bakit kasi DJ that time, wala man lang ako nakasalubong o nakasabayan sa daan. Sadyang nakakatakot pagpatak ng dilim. Ang kadiliman pa nun ay yun bang para kang wala nang maaninag. Yung para bang wala kang kahit sino ang nasa paligid. Wala kasing buwan nun, kaya madilim. Habang nagpapadyak ako, ang mga bahay na nadadaanan ko ay may tao naman, may ilaw. Gasera pa nga. Wala pa kasing kuryente nun.
Wala pang masyadong kuryente sa baryo namin. Pili pa lang ang mga bahay na may nakakabit na kuryente. Kakaiba nga yung feeling ko that time. Ang padyak kong akala ko'y mabilis, sobrang bagal. Sobrang bigat ng pedal ng bike. Yun bang feel ko ang tigas-tigas ng bike, i-pedal. Pero sige lang ako, DJ. Kasi nasa isip ko, gabi na at dapat makauwi na ako. Habang papalapit ako ng simbahan, wala na akong maaninag. Kaya bumaba ako ng bike, tinulak ko na lang at naglakad. Kasi madilim masyado, parang matutumba ako. Pagtulak ko na po, may nakita akong baka. Kulay puti. Papunta sa akin, pasugod. At hindi ko alam kung babalik ba ang takbo ko o didiretso. Kasi ako talagang puntirya ng baka. OMG, ang laki pa naman. Sabi ko, bakit may baka sa gabing or sa oras ng gabi sa daan? Kanina may liwanag pa, wala naman ako nakita. Napansin ko rin, DJ, na simbahan na pala yung area. Imbes sumakay ako sa bike, tinulak ko na lang patakbo. Hindi ko naman pwedeng iwan ng bike doon kasi malayo pa yung bahay namin. Ang takot ko, iniyak ko na lang. Instead, sumigaw at wala naman ding taong makakita sa akin. Habol ko ang hingal ko, DJ. Takbo hanggang makalampas ng simbahan. Nung lumingan ako, wala namang baka na humahabol pala sa akin. Sa isip ko, di naman ako namamalimata lang. Kaya ako tumakbo kasi nga susugurin ako. Pinatakbo ko ang bike hanggang makaabot sa bahay. Mga 8 na ako nakarating. Sabi ko, okay naman ang bike, malambot naman ipadyak. Bakit kanina, na-need kong makalayo agad? Bakit halos ayaw magpedal? Ewan ko na lang, Kamax, anong klaseng experience yun? Di naman yun multo. Aswang siguro yun. Kaya simula noon, DJ, umiwas na talaga ako na makadaan sa simbahan. Doon banda, kahit araw pa. At mas lalo or lagi akong nasa shortcut na dadaan kesa doon sa main road. Ewan ko ba, di naman ako matatakutin. Pero ang bigat lang ng paa ko pag dumadaan ako sa simbahang yun. Madami pa sana akong kwentong kakaiba. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagbabasa. Salamat din, mga Kamax. Truly yours, ang inyong Kamax, Cindy. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak, at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM
Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mugs FM with DJ Chin.